Alright guys, what's up guys? Sa video na to guys, ay magsasagot tayo ng mga katanungan. Kasi nga, may mga ilan-ilan akong natatanggap na mga tanong sa mga video ko. So, ito ay bibigyan natin ng kasagutan. Kasi gagawin ko sana ng mga video to guys para maipaliwanag ko ng tama. Yung maipaliwanag ko ng, kumbaga sa kung point to point ba. Kaso lang, una-una, naging busy na. At pangalawa, yun na nga, hindi medyo kinakapos tayo sa oras. So, sasagot tayo ng mga ilang katanungan guys, para maipaliwanag natin sa video na to. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. Okay? So, sa video na to guys, ay pinamagatan natin itanong mo, sagot ko. Diba? So, may mga katanungan tayong sasagutin sa mga video na, sa video na to guys. So, bago tayo magpatuloy guys, baka yung iba, kakabisita lang sa channel ko, at magugulat na bakit may nagsasabing security officer, mahaba buhok, may bigote, may earrings, nakasando, parang tambay sa kalye, parang nakikipag-inuman lang. Kasi guys, ako po ay isa nang retired na po ako. Ako na po ay retired na po at itong binibigay ko sa inyo mga kaalaman ay ito yung nakukuha ko nung ako ay nagjo-duty at binabahagi ko sa inyo para at least kahit papaano ay makabahagi sa inyo ng kaalaman at magagamit nyo habang kayo ay nagjo-duty. Tulad ng journey ko guys, napakahirap talaga na yung journey ko kasi nga Bisaya, galing ako ng Bisaya at bata pa nung panahon na yon. Wala akong mapanood na video na YouTube kasi wala pang YouTube dati at lahat ng mga kaalamang nakuha ko guys ay may mga bayad yan. Galing sa mga company malalaking pinagdudutihan ko na nagkakaroon kami ng advanced tinatawag na training, mga enhancement training. So ito yung binabagi ko sa inyo. Ngayon guys, kung kayo naman ay nagjo-duty ngayon o kayo nag-a-apply ng trabaho na kailangan ng tinagdagdag kaalaman, yung bang initiative na gusto nyo madagdagan yung kaalaman, dumalaw lang kayo sa channel ko. Ayan guys, yung channel ko. Pag nakarating kayo sa channel guys, pindutin lang ninyo yung playlist dyan. At pag napindot nyo na yung playlist, ito yung lalabas. Ayan. Pumunta lang kayo sa Security Guard Matters. Ayan. Nandyan yung mga video natin guys. At pwede nyo panoorin kung wala kayong mga ginagawa dyan. O kaya gusto nyo talagang magkaroon ng kaalaman, ay panoorin nyo yung mga video. Ang pakiusap ko lang guys, kung makakasalubong kayo ng mga patalastas, panoorin nyo ng buo guys, para nang makatikim man lang ako ng kape, kasi medyo matagal-tagal na akong gumagawa ng video, at medyo wala pa akong natitikmang kape. So sana matulungan nyo ako, mapanood nyo yung mga patalastas, para makatikim naman ako ng konting reward sa mga ginagawa ko. Okay? So marami din tayo mga informative na video din guys, yan guys, ayan o, pumunta kayo dyan sa channel ko, yung sa playlist, marami tayong informative na video dyan, na makakadagdag sa buhay-buhay natin, di ba? Yung makadagdag sa ating kaalaman. So baka makatulong sa inyo, panoorin na ninyo, hindi lang yung Security Guard Matters, pati yung mga ibang video natin. Nakatago lang yan, nakatambak lang yan, at walang nanonood kasi feeling nila walang kwentang video. Pero sa totoo lang, may mga halaga yan, mga value yan, na hindi lang natutuklasan. Kumbaga sa ginto, nababalot lang siya ng putik na hindi mo mapansin. Ginto pala, pero balot na sa putik. Okay? So guys, tuloy na tayo sa ating question and answer portion. Question and answer portion tayo. Iilang mga katanungan. Iilan lang naman ang nagkukuhan sa akin, nagko-comment sa mga video ko, at may mga clarification na siguro sila ngayon sa akin. So unahin natin itong katanungan na to. Ayan na. Hi sir, ang 7 at 11 ay parang iisa lang ang ibig sabihin. So guys, kung titingnan nyo, ang ibig niya sabihin yung Code of Ethics natin. Yung Code of Ethics natin, ang 7 saka 11 ay iisa lang daw ang ibig sabihin.
So, itry natin, ha? Kasi itry natin. Ano ba yung number 7? Number 7. He shall wear his uniform, badge, patches, and insignia. Insignia, ibig sabihin yung mga, insignia as symbol of public transporting, security guard, and private detective. Ito yung number 7, ha? So, ito naman sa 11. He shall report for duty in proper uniform and hit of his appearance. Okay. Etong number 11, guys, meron akong video dyan. Ayan, video na yan. Ayan, oh. Bigyang dignidad ang ating uniforme. Yan ang ibig kong sabihin dyan. Pero, sagutin natin yung sinabi niya. Pareho lang daw halos. Hindi magkapareho yan. Magkaiba yan. Ang number 7, pinapaliwanag lang dyan na isuot mo, ilagay mo, i-wear mo yung mga proper na mga, kumbaga, abubot ng ating uniforme. Tulad ng ID, apelyido, at yung agency, yung mga pandito, signage natin, mga itong paraphernalia natin, yun yung ibig sabihin na isuot mo yan in proper sa iyong uniform. Ikabit mo siya ng proper, ng maayos. So, maayos na kabit, o di, yun yung number 7. Etong number 11, ipareho lang eh. Paano naging pareho yan? Ang ibig sabihin ng 11, magre-report ka sa iyong duty na yung proper uniform. Kumpleto ka nga, may sombrero ka nga, sinusuot mo naman ang hindi proper. Sombrero, binaliktad mo. Yung apelyido mo, yung agency mo, pinagbaliktad mo. Diba? ID mo, hindi proper ang ID mo na sinuot. So, magkaiba. Ang number 7, ilagay ang dapat yung mga ibig sabihin, ating paraphernalyas. So, dito sa number 11, tulad ng mga paraphernalyas mo rito, yung mga kintab-kintab natin dyan, yung mga nasa collar natin, nasa kuwan, kailangan nakalinis yan. Tapos, yung mga necktie natin, kung may necktie tayo, dapat nakaplansya yan. Yan yung ibig sabihin ng number 11. At hindi ka dugyot. Hindi ka dugyot tingnan. Kasi kung dugyot ka, kahit sabihin mong kumpleto yung iyong mga patches or mga insignia sa kuwan mo, ay hindi ka pa rin igagalang at papaniwalaan ng mga tao sa paligid. Kasi nagmumukha tayong taong grasa niya. Di ba? Proper uniform and neat of his appearance, ibig sabihin. Sa 11. Ang number 7, ilagay mo ang dapat na mga signage natin, mga patches natin, sa ating uniforme. Di ba? Liwanag yan, oh. So, nakita nyo uniform, patches, badge, patches. Yung mga, di ba, yung parang dito, yung parang sa police, yung badge, dapat nakalinis yan. Nilagay mo nga dyan, hindi malinis. Hindi mo nalinisan. Guys, pasensya na kayo, maulan ha. Maingay ang paligid eh. Wala akong pangpawala ng ingay sa paligid eh. So, ang ibig sabihin ng number 11 is, ilagay mo ang mga dapat ilagay sa uniforme mo. Ang number 11, sumuot ka ng maayos sa uniforme no at malinis. Okay ba tayo? Maliwanag yung dalawa. 7, yung mga abubot natin sa uniforme, maikabit mo. Yun. Ang number 11, dalhin mo ang uniforme mo ng malinis at maayos. Malinis nga uniforme mo, maayos nga ang uniforme mo, sobra namang laki sa'yo. Para kasi Dunkin' Donut na. Diba? Kung ang uniforme mo malaki, ipa-adjust mo. Kung ang pantalon mo malaki, ipa-adjust mo kasi para hindi ka mukhang kengkoy. Yun yung ibig sabihin sa number 11. Isuot mo yung iyong uniforme sa tama. Okay? At sa 11 naman, ilagay mo ang dapat ilagay na mga abubot sa ating uniforme. Gets tayo guys? Gets tayo ha? So hindi magkapareho yan. Kinuha lang, kumbaga, hindi yan ipinag-isa. Pinaghiwalay talaga yan para maisiksik sa ating kaalaman at sa ating mga sarili na nagsuot ka nga ng proper na mga patches pero hindi naman neat
or hindi naman smart tingnan ang iyong sarili, i-present mo yung sarili mo sa public, talaga namang paano ka maka-earn ng dignity and respect sa paligid mo. Okay? So kaya nga naggawa ko ng video na bigyan mo ng tinatawag na dignidad ang iyong uniforme. Yan ang ibig mo sabihin. Okay? So, I hope na maliwanag tayo guys sa tanong na yon. So, sunod na yung tanong. Dito, ayan o. Boss, ako nag-away kami ng kasama ko. Wala kasi akong alam sa security guard. Tinuturuan man ako, pero puro insulto ang ginawa sa akin. Sir, paano? Alright guys, sa tanong ng ating nagtatanong, siya daw ay, so, ibig sabihin, baguhan siya. Baguhan siya at wala daw siyang ganong alam sa pagsi-security guard. Ano, ibig sabihin, naglumakad lang ng lisensya to. At tawag dyan yung pina-duty lang. Ganon kasi, wala daw siyang alam. Anyway, marami ng YouTube ngayon at saka yung channel ko, pwede mong puntahan. Anyway, sa kasama mo, ang tawag dyan, galing-galingan. Galing-galingan. Wala namang nagsisimula, sir, na magaling talaga. Walang nagsisimula sa trabaho kahit saan ka na magaling ka na. Kaya nga may tinatawag na orientation, may tinatawag na tinuturuan ka, training, may tinatawag na OJT. So kung walang OJT, sinalang ka kaagad, tinuruan ka, ang gagawin mo na lang sir, kuhan mo lang, hanggat maaari, magtimpi muna tayo, huwag ka muna makipag-away. Sabihin mo na lang, pre, parang, kuhan ba, parang salitaan mo lang ng, pre, pasensya ka na kasi hindi ako kasing galing mo eh. Mga ganung banat ba? Mararamdaman nyo yun na pikon ka na eh. At sasabihin mo lang na ituro mo lang yun sa akin pre kasi willing naman ako matuto eh. Ganun lang. Huwag mo nang makipag-away sa kuan kasi pareho nga tayo may baril. Pag nagkapikunan tayo, mapupunta tayo sa barilan kasi napikon ka sa kanya eh. At normal yan sa mga gwardya. Yung gagaling-galingan, dudunong-dunungan. Kahit kami mga opiser. Kami mga opiser, ako, lalo na ako, pagsalang na pagsalang, sa una pa lang, ang unang tinitingnan, magaling ka ba sa English? Kami mga opiser eh. Ako, aminado ako, mahina ako sa English kasi lumaki ako sa Bisaya eh. Although pinanganak ako na Maynila, pero lumaki ako sa Bisaya. So hindi ako gagalingan ng English kasi ang mga magulang ko hindi naman natapos din. So hindi ako magaling sa English. Trying hard, ika nga, sa salitang English. Trying hard. But, hindi porket hindi ako magaling sa English ay bobo o hindi wala akong alam. So, kumbaga, hindi naman sukatan ang magaling sa English ay matalino ka na. Hindi nawawala sa mga gwardya, mga security guard, na yung iba, gagaling-galingan. Okay? Hindi nawawala sa gwardya yung piling-pilingan. Kaya nga maraming gwardya na nahuhuli sa labas kasi nga piling pulis. Piling military. Di ba? Yung iba, di ba? Piling kuhan. Kaya sa trabaho, hindi din nawawala, lalo sa mga babae. Sa mga babae, piling-pilingan yung iba dyan. Lalo na kung matagal na sila sa pwesto, umabot na sila ng 3 taon, 4 na taon. Kumbaga nagpatunay na sila ba na, tumagal ako rito kasi magaling ako. Parang ganon. So, timpi tayo, kung ang hanap natin ay hanap buhay, pera, ang ibigay, kumbaga sa salitang kanto, ibigay mo yabang. Ibigay mo yabang. Ngayon, kung may galing ka at talino, ipakita mo na lang sa trabaho. Di ba? Huwag tayong makipag-away. Kung nangiinsulto siya dahil sabihin sa'yo hindi ka magaling, wala kang alam, ibigay mo na lang yung yabang, huwag ka na makipag-away, simplihan mo na lang ang salita. Pre, pasensya ka na, hindi kasi ako kasing galing mo eh. Turuan mo na lang ako para matuto ako. Parang ganon. So, huwag mo nang awayin yung kasama mo kasi lalo kang hindi tuturuan at alam mo na, mas malakas sila, ibig sabihin, mas may connection sila sa'yo kaysa sa'yo, sa kanila. Kasi matagal na sila, marami silang kilala mga empleyado, mga boss, kumbaga trusted na sila. So, pantay sir, pakumbaba lang, wag mo awayin.
Huwag mo awayin, huwag mong, pasimplihan mo na ng salita para maramdaman niya na, uy, huwag ka rin masyadong parang tuta-tuta na parang bang yuko-yuko. Huwag, kasi kakainin ka ng buo sa pagsi-security guard pag na parang kang kinakain ka ng buo, ganon, kakainin ka na, para bang masyado mong niyuyuko yung sarili mo. Huwag, kasi kakainin ka ng buo. Pero huwag ding masyadong palaban. Kasi trabaho nga hanap natin, hindi naman kuwan eh. Okay? Okay tayo ha? So, sa pangatlong tanong tayo guys. Ito mahaba-haba to, tulungan niyo ako rito. Sir, paano po yan? Pinasok po ako ng kasama ko sa agency. Sa agency. Kasama niya sa agency. So, pinasok siya. Ibig sabihin, hindi sila magkasama sa agency. Ano ba? Nila. So, hindi nga siya, parang kasama lang niya, pero pinasok siya sa agency nila. Kailangan niya daw kasi mapalitan kasi nga nag-aaral daw yung kasama ko. Ang problema, pina-duty na ako this week po, walang training po, tas walang lisensya. Sabi nila, binigyan nila ako ng DDO at soon, nilalakad nila yung lisensya ko po. Anong gagawin ko, sir? Kailangan ko ng trabaho po. High school graduate lang po ako, tas construction work po, lumaki po. Lumaki po. Okay, sana mag-duty ako, sir. Basta hindi ako hahawak ng baril, sir, kasi mahirap na. Unang-una, halatang yung agency ng kasama mo. So, pagkakaintindi ko, pinasok siya dahil yung kailangan ng kapalitan yung kasama niya kasi mag-aaral. So, ibig sabihin, yung agency na yan ay halatang teka-teka. Tawag sa kolorom o teka-teka. Hindi naman kolorom, baka may lisensya. Kailan teka-teka ba? Yung agency maliit magpasahod, hindi nagbabayad ng SSS, hindi nagbabayad ng pag-ibig. Kumbaga, agency na yan ay talagang, kuwan ba, yung teka-teka nga, yung patsi-patsi, ika nga. Anyway, sir, delikado nga naman na mag-duty ka na wala kang hawak baril. Pero bibigyan ka ng baril, hindi ka naman makakatanggi. So, kasi, duty ka nga nag-duty ka nga kailangan mo ng baril eh. At wala kang lisensya, soon, nilalakad nila ang lisensya. Medyo tagilid ka nga dyan, sir. Okay, tagilid ka, parang sinubo ka sa alanganing sitwasyon. Diba? Sinusubo ka, sir, sa alanganing sitwasyon. Dahil inisip mo, construction ka galing, nakakatamad yung construction, nakakapagod, mabigat yung trabaho. Whereas sa security guard, pinag-duty ka, sinalpa ka kaagad na walang lahat ng papilis, and maganda yung trabaho mo doon kasi upo-upo ka lang o ano man, monitoring ka lang, malayo sa construction. Ngayon, sir, ang problema, wala kang papilis. Delikado yun, sir. Pahamak talaga abutin mo. At hindi mo alam anong proseso, tulad na sa baril. Pag once na yung baril, hinawakan mo, hindi mo alam kung paano i-check yan. Kung yan ba ay walang lisensya, at kung may lisensya man ay paso, pahamak tayo. Okay? Pero may magandang side naman, sir. Sasabihin ko sa inyo yung magandang side. Tayo kasi mga mahirap sa palaran ng buhay natin eh. Ako nakikipagsapalaran din naman ako dahil mahirap din naman akong tao. Tulad mo, high school graduate ka. So kung papatusin mo yung binigay siyang trabaho, mag-earn ka ng experience. Di ba? Experience. Kung ibibigay sa yung lisensya mo, kung totoo, tanungin mo kung hanggang kailan ka bibigyan ng lisensya. Kung wala naman nakikita kang, kumbaga, sapalaran nga, kung mabibigyan ka ng lisensya, di mas maganda. May lisensya ka na, naka-experience ka kahit isang taon, qualified ka nga, sir, hindi ko lang alam, construction, kumbaga baka malaki katawan mo, matangkad ka, qualified ka sa gwardiya. Pwede mo siyang gamitin bilang stepping stone ba, para umapply sa iba. Kasi high school graduate ka, kwalipikado ang educational attainment mo. Hindi ko lang alam kung qualified ka sa physical aspect. Pero sa educational attainment mo, qualified ka kasi high school graduate ka eh. Kung matangkad ka naman, ang malaki katawan mo, so pwede mo siyang gawing stepping stone, makikipagsapalaran ka, tanggapin mo, pikit mata, para lang magkaroon ng experience at lisensya at matuto sa trabaho ng security guard,
after ng 1 year, pwede kang lumipat at mag-apply sa ibang agency. Yun, sir, ay sapalaran yon. Sapalaran. Alam mo naman tayo mga mahirap, mahilig tayo sa sapalaran eh. Di ba? So kung makipagsapalaran ka, sir, pwede mong patusin yan, sundin mo yung payo ko. Okay, kung hindi naman, huwag ka na makipagsapalaran, sir. Ilagay mo ang sarili mo sa safety. Safety, di ba? Yung safety, kumbaga, para wala kang pananagutan, hindi ka malagay sa alanganin, huwag mong patusin. Wala namang magpipigil sa'yo eh. Kasi nagtataka lang din ako sa agency na yan, bakit yung iyong kasama, ang namang problema, na humanap ng kapalit niya, dapat, ang namang problema doon, yung agency. Basta ako, ayaw ko na mag-duty, mag-aaral ako, magre-resign ako. Tapos, okay? Tapos, ang problema, ba't kailangan ako mamroblema ng kapalit ko? Ano kayo? Siniswerte? Okay? So, yun yun, sir, kung ikaw ay mapanood mo itong video na to, na kung gusto mo makipagsapalaran, gawin mo yung payo ko, sir. Pero kung gusto mo namang safety, manatili ka dun sa construction, sir. Okay? At mag-training ka ng tama, mag-ipon ka ng pera, mag-training ka ng tama, mag-process ka ng tama, dahil kwalipikado naman ka sa educational attainment mo. Pero alam mo yan, kung ikaw ay maliit, sir, payatin, maliit, ay huwag mo na ipagpilitan sarili mo, sir, kasi hindi ka talaga makakasabay sa security guard. Okay? Okay na tayo? Okay, next tayo, pang-apat. Ito, pang-last natin na tanong, sir. Hindi natin pwedeng damihan ng sagot ng tanong kasi mapupuno yung cellphone ko, hindi na tayo hindi natin makakuha yung buong video. Ito, sir, matanong ko lang po, nag-duty po ako na walang lisensya. Isa rin to. Pero sa private lang po ako naka-duty at wala naman kaming SPA. Ano to? SPA? Okay lang ba yun kahit walang lisensya? Kung private kasi, hindi ko rin kabisado yan kasi agency naman ako. Pero marami akong kasama na hinire ng private. Wala silang baril at private direkta, parang tagabantay lang, empleyado ka lang na pinagbabantay ka lang doon sa establishment nila. Kung walang baril, walang problema kahit walang lisensya. Kasi parang ang nahulog ka kasi na empleyado ka nila na pinabantay doon sa pintuan nila ngayon, di ba? Para lang mag-monitor sa in and out ng kanilang establishment. Wala namang problema doon. Kasi para sa akin, hindi ko lang alam kung sa mga private sectors kung nagpo-proseso ng license ang mga sosya. Kasi nakalagay naman talaga operate yung mga agency and PADPAW, di ba? Yung meaning ng PADPAW, agency lang eh. So yung mga private, siguro panibagong ibang process ang sa kanila. Well, sir, ang masasagot ko lang sa iyo, kung wala kang dalang baril, okay lang. Bakit naman hindi? Di ba? Trabaho yan eh. Patusin mo. Pero kung may dalang baril, kailangan yung lisensya, nakapangalan sa iyo, mas maganda, di ba? Nakapangalan sa iyo na ikaw ay allowed to carry firearms within your vicinity of your company, di ba? Pero yung lisensya, sir, wala akong idea kung nag-i-issue ba yung susya ng yung nakakakuan. Kasi wala namang ganung sit-ups eh. Kasi ang pinakatawag sa inyo kasi dyan, kung company kayo, ay in-house security. Para sa mga bangko, mayroon kaming mga in-house security personnel. So, may mga baril sila, private nilang baril, own nila, sarili nilang baril. Hindi, alam ko, hindi provided ng company, yung provided nila. Pero mayroon silang mga security personnel na tulad namin, na mga agency. In-house na lang sila yung tinatawag na nag-manage sa mga security personnel, security guard personnel. Ang tawag sa kanila in-house. Ako kasi bilang officer na kuha ko sa mga in-house eh.
may mga baril silang sarili, pero own nila, sa kanila. Mayroon silang mga tinatawag na lisensya na pinarasis nila sa krami, na hawak-hawak nila yon. Kung bit nila yung baril, permit to carry firearms, then yon tinatawag na permit yung sa kanilang sariling baril. Pero sa lisensya, wala akong alam eh. Wala akong alam na may lisensya sila. Alam ko wala eh. So yun sir ha, I hope na nasagot ko yung mga ilang tanong. Sa susunod naman, kung may marami naman ako nakukuhang tanong, ginagawa ko ng video. Ito ay para lang mapag-isa natin at masagot natin yung mga tanong. So, I hope guys na maliwanag sa inyo, malike nyo. Kung malabo at naguluhan kayo, dislike the video. Wala nagdi-dislike eh. At mag-comment, sabihin mo, naguluhan ako sa iyo, wala ka sa ayos. Ganon. Pero kung nagustuhan naman niyo, thank you sir. Pangpalubag loob. Okay guys? So I hope guys na kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye! Don't forget to subscribe and notification bell guys. Notification bell natin. Ayan. Bye-bye!